Bagong lahat, luma muna. Inaresto ng FBI si Terry Rozier dahil sa manipulation ng isang game noong 2023 season. Magtatatlong season na rin to eh. Nasa 30 individuals din ang inaresto ng FBI at yung iba doon former NBA player pa. Kaya pinagdudahan or inimbestigahan si Rozier dahil sa game ng Pelicans at Hornets noong 2023. Sa loob kasi ng 46 minutes sa Las Vegas, merong nag-place ng taya sa kanya na aabot din ng 30 individuals sa loob lang ng 46 minutes na ang focus 3 points, rebounds at assists na nakapangalan sa kanya. Na mabilisang pumasok yung mga taya na yon sa pangalan niya. Sa loob din ng 10 minutes sa game, biglang nawala si Rozier dahil nagkaroon ng injury. Below wager ang stats niya, 5 points, 4 rebounds, 2 assists, kaya maraming nanalo nung nag-place sa pangalan ni Rozier. Maraming mga sportsbook ang nakakita ng red flag at dun ni-report dahil na-trigger ang timing at accuracy alert ng NBA monitoring system na nilagay ng NBA mismo para makita yung mga pattern. Kaya pinaghinalaan agad nun si Rozier na merong mga unusual wire transfer pa sa mga kasama niya at nasa isang grupo di umano ng mafia. Suspended ngayon si Terry Rozier ng NBA at wala pang nilalabas na statement ang Miami kung i-waive si Rozier or maboboid ang kontrata niya. Magkaiba ang dalawa na yon. Dati, tinay-trade na ng Miami si Rozier kaso walang team ang gustong kumuha. Kapag winave kasi si Rozier, babayaran pa rin yung guaranteed contract niya. Pero kapag na-void yung kontrata niya, walang babayaran ng Miami. Si Damon Jones naman, dating former NBA player, ito yung dinakdakan dati ni LeBron eh. Unofficial assistant coach ng Lakers noong 2023 season si Jones. Base sa nalabas na report ng FBI at ng korte, dahil nasa Lakers siya, meron siyang access sa medical documents ng team at information galing sa team mismo ng LA. Sa game ng Bucks at Lakers noong February 2023, nag-send ng message itong si Damon Jones na tumaya ng malaki sa Milwaukee Bucks dahil 3 player ang wala sa lineup ng Lakers dahil merong injury. Hindi naman sinabi sa report kung sinong player ang wala. Pero sa game na yon na natalo ang Lakers, ang hindi naglaro si LeBron dahil merong injury. Malaki kasi din ang wager noong time na yon para sa Milwaukee Bucks. Ito pa yung time na si Anthony Davis nawala na matagal mula December 18, 2022 until January 24, 2023 na lagi na siyang nilalagay na questionable status na naglaro naman siya sa game na yon. Ito rin yung season na ang Lakers halos nakakapit na lang sa play-ins pero sila din yung nakapasok ng West Finals. Nang January 15, 2024, nag-send ulit ng messages itong si Damon Jones na merong mga player ng Lakers ang limitado lang makakapaglaro. Dito kasi tinuro si Damon Jones dahil sinabi niya sa text messages, player 4 merong injury at hindi makakapaglaro ng matagal base sa record. Si Anthony Davis na naman yun dahil probable ang status niya. Kaya pala laging itong si AD nakalagay sa status niya either questionable or kaya probable ng halos buong season. Ang kalaban ng LA OKC, meron tumaya sa mga kasama ni Damon Jones ng $100,000 para matalo yung Lakers. Kaso nanalo kontra OKC. Niririg ni Damon Jones yung mga games. At yung season din ng 2024, malakasan kasi nun sa LA kasi nga kakabreak lang din ni LeBron ng record sa most points at malakihan yung labanan sa Las Vegas. Based pa sa report, si Damon Jones din ang reason kung bakit naaresto si Coach Chauncey Billups. 2019 pa talaga yung issue na yon dahil sa isang orchestrated na cheating game sa poker na nirig nila. Parang charity game yun eh, niririg nila yung resulta sa mga biggest city gaya ng Vegas, Manhattan, Miami at Hampton. Poker game na makakalaro yung mga former NBA player kasama si Damon Jones at Chauncey Billups. Pero rig talaga nila at alam na nila yung mananalo. So yun lang yung alam kong info para kay Coach Chauncey Billups. Si Malik Beasley naman meron ding kaso dati na niririg niya yung kanyang mga games dahil merong mga clips na last seconds na malakihan na yung lamang nila sa Detroit. Gusto niya pang umiscore or hinihingi niya pa yung bola para makatira. Unusual pattern na yon para sa mga NBA player. Siguro kung in-season tournament pwede pa dahil sa quotient. Pero hindi naman doon nangyari yung mga rig game na yon. Hindi pa nakakasign si Malik Beasley kahit pa na-clear na siya ng NBA sa investigation. Kasi kahit si Terry Rozier na-clear na dati pero nahuli pa rin ng FBI.
Pero based doon, mahihirapan di umanong makapirma ng team si Malik Beasley dahil yung mga team mismo ang iiwas, baka madamay katulad ni Rozier. Iba pa yung kay Chauncey Billups.